dito ako ngayon sa secret shop kasi magpapalit tayo ng exhaust. Oh, ayos. Yun. Hey, what up, good day, this is Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, dito ako ngayon sa secret shop. Yeah, bulihan silang Cavite kasi magpapalit tayo ng exhaust or ng pipe, ng tambucho. Alamin natin kung bakit sa vlog na to. So without further ado, let's get right to it. Lumipad na eh. So yun yung tulog ng V-Lane muffler. Check naman natin yung exhaust. What's exhaust? Ano ba yan? X6. X6. Unboxing pa yan, no? Ito ano na to eh, no? Yung hindi na kailangan ng heat guard kasi ano na yan eh. Hindi na siya na-iinit. Kapalitan natin to ngayon. Ito yung laman. Yung naka-elbow niya at saka bracket. Pwede mo to palakasan boses. Yan. Pakat na to. Meron to yung silencer eh. Oo nga eh. Nakita ko nga sa vlog nila, tanggal nila yung silencer. Tapos pag nagsawa ka na sa maingay naman, paano mo na? Papabalik lang. Okay. Kasi ano muna, testing muna natin yung ganyan lang. Wala munang gagalawin. Yung customer namin nagpalit nito ano eh, naging 160 takbo niya. Sa exhaust 160 dati. Okay pala performance nito, no? Dating takbo niya 90. Ayun, ganyan lang kalaki yung pinakabutas niya. May naghahagaan pa. Kaya nakalaki butas niya. Ito naman yung V-Lane muffler. Pagtabihin nga natin. Ayan ang difference. Ito yung exhaust. Ito yung V-Lane. Halos magsinlaki lang din naman pala. Pero tetesting natin kung magkakadiferensya. So laki, no? Pero small yung V-Lane. 6.5 yan eh. 5 minutes yung pag ano. Tanggal. No, rasa naman lang ni ate eh. No, sabihin mo ka mo, isang oras, pagkakalas lang. Sabi ko siya na, bus na din. 5 minutes. Pagkalas. Pagkakalas ko lang yung Hindi lang. iwasan natin mga, ano na lang, 3 minutes. Sakto yan. Sakto yung bracket na kasama eh. Bakal yan. Bakal matibay, bakal. Carbon loading. Bigyan ko ng bracket, boss. Bago natin pandarin. Boss, bakal to, boss. Ano? Bakal yan. Bakal load. Parehas nung sa center stand. Yung bakal kasi matibay eh. Yung alloy kasi minsan lumulutong eh. Bababali eh. Parang relasyon. Parang relasyon. Parang hindi totoo. Pwede yung mabali. Marupok. Kala nyo kayo na yung pala hindi. Oh, ganda ng ano ah. Malinis pati kabit kasi may kasama na siyang bracket. Kaya malinis yung kabit niya. Libre pang tornilyo. Libre pang tornilyo. Ganda.
Linis ng kabit. Ito kasi sa V-Lane natin is in-improvise lang yung pinaka-bracket niya. Dito kasi pag wala ka pang labor, pwede maniwan yung motor mo na. Pag lang pambayad ng labor. Iwan muna yung motor. Mabilis naman yung kausap dito. Talo ako, mabilis ko kausap. Babalikan na lang pag meron na ano. Yun na yun. Pakabilis naman pala yung kabit. Sige, sound check natin. Pinalabas pa, pinalabas. Bago pa to eh. So yan, itong X6 medyo tahimik lang to, and base yung sound niya compared din sa V-Lane muffler na pagdating sa medyo gitna, high RPM, malutong na. Itong isang to is base. So base pa lang doon sa tunog na yon, alam na natin na safe to sa huli. I think 99 decibel na nga lang yata yung pinapasa ngayon, pero itong X6 sure na sure to, pasado to. Napakatahimik eh. So yun, since hindi ko na nga natuloy yung pagbenta dito sa Mio Soul i125 ko, so naisipan ko na gamitin na lang to as pang daily commute, tsaka yung setup niya is pang touring, pwede sa pang malayuan. So kasama na doon is yung muffler. So natapos na natin i-review yung V-Lane muffler, and ganito yung tunog niya kapag pinapaandar. Papakita ko sa inyo. Ito siya. Okay, pakinggan natin tunog ng V-Lane muffler. Sarap talaga ng mga birahan dito sa Cavite. Kaya lang napapagtanto ko talaga nakakatakot sa high speed ang Mio. Yung mga ganitong kaliit na motor, 125cc. Iba pa rin talaga yung mga 155 na medyo mabigat. Yun kasi confident ka na hindi ka parang saranggola na lumilipat ng linya pag hinahangin na ng malakas. At the same time, alam mo na confident ka sa brakes, lalo na kapag ABS. Ito kasi hindi pa to ABS eh. Sigurado pag biglang preno ko na ito sa high speed, maglalak ang brakes nito. Kaya nakakatakot kapag ka non-ABS. Kung ganito kaluluwag ang kalsada sa inyo, tas birahan, nako, I highly recommend ABS talaga. Pero tong Mio, the best to sa city driving. Yung walang masyadong bira-bira, pero okay lang din sa bira-bira. Kaya lang kung talagang mahilig ka talaga sa high speed, no? Sanay ka talaga sa mabilis ang takbo. Huwag ka masyadong pakampante sa brakes nito. Talaga GG tayo sa brakes nito. Nakakatakot, nakakalula pagka maliit ang motor. Halimbawa, kagaya ng mga big bike o kaya maxi scooter na kapag ka high speed, alam mong kaya ng motor yung ginagawa mo. Pero ito, parang alam mong pinipilit mo yung motor eh na tumakbo na mabilis. Alanganin talaga pagka ganun. So yun lang, na-share ko lang din naman sa inyo. Balik tayo ulit sa vlog. So si V-Lane muffler, maganda siya for mid to high end, yung top end ng motor. Kinagustuhan ko siya dun sa part na yon. Pero hinahanap ko kasi yung arangkada or yung alis. So yun yung gusto ko, lalo pag may angkas ako dito kasi sa may GMA. Medyo matatarik yung panikan ng daan, so nababawasan yung alis niya kapag masyadong malaki yung butas ng muffler. So check natin ngayon yung exhaust na X6, kung kamusta yung feedback ko sa kanya. Tatry natin yan ngayon. Tapos ganito naman yung tunog ng exhaust na X6. Okay, test drive tayo ng bagong Exos R6. Base lang siya no. Wala akong masyadong pakialam sa tunog, kaya gusto ko nga yung stock lang eh. Ang habol ko yung arangkada. Ayoko mawala yung arangkada ng aking motor. Yung alis, ay una pa lang ha. Uy, ayos. Yan sinasabi ko. Yun, nagkaroon ng alis, nagkaroon ng arangkada. Yun ang hinahanap ko, netizens. Yung pagpiga mo pa lang, alam mo na may may alis. Alam nyo naman talaga kapag hindi 2-cylinder ang motor, pag lower displacement, hindi naman talaga applicable ang pagkakabit ng mga open muffler, aftermarket. Pero meron kasi mga design, kagaya bawa nito ni Exos, yung tinry natin last time, ORBR, meron ding Apido, na dinesign talaga na parang halos hindi nalalayo dun sa stock, pero may konting forma, may konting tunog.
Yun yung inaano ko. Eto, nasa 1.8 lang tong exhaust na to eh, di ba? Sulit na sulit eh. So hindi mo kailangan gumastos ng mahal kung naka small displacement ka. Ayos, ayun oh. Hinahanap ko yung alis. Ito yung arangkada. Wala akong masyadong tunog pero nakakabomba-bomba pa rin ako. At the same time, meron akong peace of mind sa aking pagbiyahe na hindi tayo masisita ng LTO. Yun ang gusto ko. Kasi hindi naman siya ganun kaingay. Base lang siya eh. May konting sound pa rin eh. So masasatisfy pa rin yung eargasm mo. Kagaya naman natin ng sobrang ingay, di ba? Sabi nila loud pipe saves lives. Pero kung pang city driving ka lagi na loob-loob ang kagaya ng mga ganito, nakakabulabog din kasi minsan, nakaka-istorbo rin. So medyo maging mindful din tayo sa nasa paligid natin, di ba? So yun, okay yung exhaust ha. Maganda yung alis niya, maganda yung arangkada niya. Hindi ko lang ma-compare doon sa ORBR kasi nga medyo matagal na yung huling gamit natin doon. Pero kasi yung una kasing testing ko sa ORBR, galing naman ako sa stock noon. So pakiramdam ko, may konting sungaw din sa ORBR, may konting sungaw din compared sa stock. Eh ito, compared ko doon sa V-Lane muffler, yun yung pakiramdam ko na comparison. Pero hindi ko maikukumpara doon sa stock kung parehas ba ng hatak, kasi feeling ko stock talaga yung the best. Pero ito yung nahanap ko, yung alis. Yung alis niya, ayan oh. Yung alis, kasi ito yung inaano natin eh, yung arangkada kapag galing tayo sa stoplight o kaya papanik. Ayan, hinahanap ko yung alis. Ayun, bumalik yung alis ko, yung arangkada ko. Yung power ng motor, no? Yung torque na ma-maximize niya, yun yung hinahanap natin eh, sense. So satisfied ako dito sa exhaust, sa murang halaga, no? Satisfied na yung needs mo, at the same time maporma din naman siya. So okay ako dito. Solid. Balik tayo sa secret shop. Sabihin ko sa inyo yung final verdict ko. Ano mga ginagawa sa secret shop ng mga trabador nito sa Alex? Nag-cellphone na. So yan oh, ang galing nung exhaust na ginamit natin. Bumalik na yung arangkada, yung kasi hinahanap ko sa motor, yung arangkada. Magkano yung ganun dito, Boss Alex? Exhaust X6 yun. Talit ang boses mo ha. Talit ang boses mo ha. Laki-laki tao ng kausap mo, lit ang boses mo. 1.850 ba o 1.8? 1.8 lang. 1.8 sakto. May discount pa, o kaya pre-installation. Pre-install. Bumaba kasi yung value ng exhaust talaga. So, ang ginagawa na lang namin, pre-installations na lang. Para yung value niya hindi pa rin nagbabago. Tsaka maganda doon kasi hindi mo na kailangan ng heat guard doon, di ba? Kasi yung ano niya, Oo, yun yung design niya kasi. anti-heat na rin yung mismong design niya. So, di mo na kailangan ng heat guard. Tapos, 1.850 lang. So, yun lang naman hinahanap ko. Kasi iba-iba naman tayo ng type pagdating sa exhaust or sa pipe. Yung sa akin kasi, ang hinahanap ko, yung alis. Torque. Oo, yung torque niya, yung arangkada. Kasi yung kapag sa stoplight, nag-go na, naiiwanan ka. O kaya naman, pagka matarik, papanik, nahihirapan yung motor. Na ano mo, parang singaw lang siya. Parang sungaw kung tawagin nila. So, depende yun kasi nga, di ba, kapag mag-ano ka ng pipe, at least 2-cylinder yung talagang magpapa-open muffler ka. Yun. Pero kung ganyan, small displacement. Depende sa tao. Tulad ng sinabi mo, ang hanap mo kasi torque. So, hindi sa'yo ukma yung ganong klaseng pipe. So, maganda lang na experience mo siya. Pero, maganda kasi kung magpa-pipe ka, pasok dun sa taste mo. So, kung ang hanap mo is torque plus sounds, pwede ka mag-exhaust pipe. Pero kung gusto mo naman is base sound lang at hindi ka mahilig sa torque, gusto mo lang medyo maingay ka lang, maporma ka lang, pwede ka dun sa kanina mong pipe. Ayun. So, yung isa naman, okay naman. Kaya lang, nasa mid to top end yung aking power doon. Kasi nga, sumisingaw na ng gusto yung exhaust natin eh. So, maganda siya pagdating sa mid to high RPM sa top end. Ngayon, ang hinahanap ko kasi, pang city driving. Yung talagang pag-alis, may arangkada. So, yun yung para sa akin. So, depende yun sa inyo kung ano yung type ninyo. Iba't iba naman ang market yung mga pipe, kaya ginagawa ng iba't ibang design. So, last time, na-try natin yung ORBR. Malutong din siya. Malutong na side din siya. Pero may sungaw pa rin ako na experience compared naman sa stock. Yun naman yun sa akin. So, itong exhaust, hindi ko siya may compare completely sa stock kasi galing naman ako sa V-Lane muffler. So, yun. Magkaiba sila ng pakiramdam para sa akin. So, yun yung aking final output. Pwede kayong mag-visit sa secret shop. Merong mga exhaust dito na X6. Kahit anong klaseng pipe meron kami dito. Actually, ang available namin, exhaust pipe o RBR, Apido pipe. Soon to be yung MT8. So, iba-ibang pipe ang meron kami dito. Pero ngayon, so far kasi medyo mahina yung pipe series kasi konti lang yung nag-modified kasi ngayon. So, nasa part kasi tayo ng pandemic, kaya hindi sila masyado nag-express. Pero kung gusto nyo ng something nyo na magbago sa inyo, yun, may experience nyo lang since may extra budget kayo. Try nyo mag-pipe. Maganda yun. Ayun. So, kung meron kayo extra budget, palit kayo ng pipe. Ngayon kasi pandemic, nag-iba yung priorities ng tao. Pero, just in case,
least mahilig kayo sa mga tunog and mahilig din kayo sa pagmamodify ng motor, pagpapapogi ng motor, very maporma naman tong si exhaust. So i-recommend ko pa rin siya and i-update ko kayo sa aking future na review or pakiramdam dito sa exhaust na pipe. So overall in total, sa halagang 1,800 pesos, for me, sulit na sulit siya. Available siya dito sa Secret Shop, Bulihan, Silang, Cavite. Okay, alis na tayo. Ginabi na tayo dito, kakausap. Ay, sana din na nakastock eh, no? Tahimik eh. Mektahi! Ayos lang yung mini driving light. Pagkabit ng speedometer na to, nahugot yung power cable. May tunog pa rin compared sa stock. Halata mong walang huli. Pero yung arangkada ko, yun, oh, solid. Ganda. Hindi masyado nalalayo sa stock, pero may base naman siya. Yung stock kasi parang pure engine lang naririnig mo. Pero may tunog din yun kahit papaano. Pero kasi mga stock pipe na tunog, wala talagang katunog-tunog kahit kapiraso. Ito exhaust, solid. At least, no, nakakabomba na ako. Titingnan natin kung may backfire. Ilang gusto ko malaman kung may backfire to eh. Yung feeling kasi nagbabackfire. Ito sana naman hindi. Pictra! Ano? Ganda na tunog. Kalkal. Ganda rin ang kalkal eh. Kakahinayang lang yung stock na pipe eh. Kasi wala namang guarantee din na safe si kalkal, di ba? Hindi rin naman siya garantisado. Pero nasa sa inyo yan kung willing to take risk kayo sa kalkal. Pero ako kasi save ko na lang yung stock ko na pipe para just in case in the future. Solid, walang tunog. Para ako nakastock. Nakakamiss din yung stock eh. Yun lang, umulan. Ay, nakatabi muna. Delicates to pag naulan. So yun, that's it for today's vlog, netizens. Peace. Gumaganon. Yung needle, na-experience mo yun? Oo. Kunyari dapat 50. Gumaganon yung 50. Nauga. Ibig sabihin kaya yun, ganon kasi Hindi pag peki yung binili mo, pag China yung benta mo. yung speedometer, no? Yun yung hindi niya accurate. Hindi accurate. So, yung pala yun. So kung bibili ka rin ng mga speedometer, ang presyo nito is 100 to 150. Ang presyo ng original 150. Oo, Sorry parehas ka na, lang. para yung accurate yung reading ng speedometer. Genuine kung tawagin, di ba? August 2, 2021, nagpalit ako ng speedometer. Gumalaw. Ano pa yung ibang content na gusto nyo mapanood next vlog? Comment your thoughts below. So again, this is Ted Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye na.